Sa guidance and safety permit o sa panunay nga kanang guidance sa trabaho mo o sa good health o inimatsag sa mga financial na blessing ang ginatag mo sa kuha unexpected na nangabot. Salamatan mo Ginoo na o isang pa man sa guidance sa panahon na nabulag ko sa Ginoo ko kanang couple of months na bisan ko marang na slide aga o marang bisa kay layo og slide na right. So marang nga ako pasalamatan sa Ginoo sa kanayon. So ang favorite verse would be Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Salamat. Ako pasalamatan ng Diyos sa akong kadaugan, no? Kadaugan nato mga dawahan na nakatigom ta aron sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Then pasalamatan ako ang Diyos sa pag-provide sa mga needs, spiritual, physical, sa mga material, labi na usab ang protection sa matag adlaw, biyahe, palayo ka sa mga disgrasya o labi na ni virus. Then panahon na ayaw kay panahon, no? Dalay ko ng Diyos sa tuwang panatigo kauban sa barilo sa net o bisa pa man sa mga kiksulay na haleluya. Continue to pray na ako na balik sila sa pagsimba. Then akong reverse na diya sa Luke 1:37 kay sa Diyos walay butang nga dili mahimo. Amen. Ako nagpasalamat po sa Ginoo na mula sa kinabuhi isog nga ginhatag kanako ikaduha ang katuyuan niya sa tuang kinabuhi nga ato siyang pangitaon o bago nakaplagan since sa 2011 ang parang kaluwasan kumain ako mga butang ang pasalamatan sa Ginoo and then sa mga blessings nga inihatag sa hangin, sa ulan, sa blessings nga miabot niya kung ang adlaw financially gamit sa Ginoo sa Surex ato sa financial butang dili nimo ma-expect bisan sa Ginoo daghang pa yung mga butang na gihatag na kung pabot para kanako muna nga dili sa tumuhunong sa pasalamat sa Ginoo. Ang mga verse nasa Proverbs chapter 16 verse 3. Ito yan ang tarang buhat ngadto sa Ginoo ninyong ko magbalanto sa inyo. Amen. Kung sa itong pagpaday mga kaigsunan nandito sa halad o gawit sa tuwang mga Diyos sa mga ini siya nga awit mabasa nato ni siya sa Matthew chapter 24 o diri sa Revelation nga maabot ang panahon niya ibuhos sa Dios ang kasuko niya ngadto sa mga tao nga wala nagatuo ngadto kaniya diin ang dagat na himungpula ang bulan ug daghan yung kasakitan. So ang ako ang naguluhan kini siya o ang aking panalangin. Darating ang oras,
tayo kunin sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang hangtong sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang hiling at araw na walang katulad. Lahat na sa salita'y mamamatay lahat. Ang Diyos na nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang hangtong sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, isa't pulong ay maririnig, at ang lahat na natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos na nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos na nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Okay, ako yata ang kiniwalag ang Pastor Romero. Okay, mayong hapon sa tanan. Dahil ko ng Diyos ni kapunon o salamat sa Ginoo nga kita nagkatiusan aron magka paminaway sa pulong sa Ginoo. Ato abrihan ang atong mga Bible diya sa book of Psalms, Salmo. Salmo 27 versikulo 5 ngadto sa versikulo oray ambag nato sa verse 14. Book of Psalms, Salmo 27 verse number 5, then jump sa verse number 14. Psalms. Nakay Bible naman? Hindi mo ano? Hindi mo susi. Psalms 27 verse 5. Then jump nato sa verse number 14. Kung kay sa adlaw sa kasamong
Diha sa tabil sa iyang balong-balong, pagataguan niya ako. Ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka bato. Verse number 14. Maghulat ka sa Ginoo, maghulat ka. O paisugon mo ang imong kasing-kasing, oo, maghulat ka kang Jehova. Ginong Dios nga labing gamhanan ning takna sa kapunon ablihi. Among tagsa-tagsa ka man kasing-kasing. Kuha o Dios ang garbo. Kuha o Dios ang mga butang nga dili maayo. Ug pulihi o Dios imong mga pulong karon nga among pagkapamatay. Hatagi kami o giya pinagi sa balan nga espiritu nga kini among masabtan sa simple lamang ang paagi o Dios. Lakip na o Dios sa among pagpamalandong karon sa imong mga pulong, mahimong maseryoso o among masuklan ang mga buhat sa kaaway sa pag-distract namin. Among kagipasalamatan yan ni Kristo Jesus. Amen. God will make a way. Muna na itong tema karoon ang pagsulat. Nga ang Diyos mao'y mangitag mga pamaagi, ilabi na kung wala na tayo makita sa itong kinabuhi ka ng dulong o ngit-ngit na kaya ba ito na tayo kinabuhi. Muna yung gingon niya sa Book of Psalms, chapter 27, verse number 5, nga sa adlaw sa kasamo kita iyang pagataguan. Okay? Ako masahod sa King James Version makiksunan. Psalms chapter 27, verse number 5. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me upon a rock. So, panahon sa kalisod, panahon sa kagubot, panahon sa guban, ang Diyos mismo mao'y mupatago kanato. Siya mao'y mangitag pamaagi nga mahimong safety ang atong kinabuhi. Pero ingon sa verse number 14, last verse sa chapter 27 sa Book of Psalms. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Mismo ang Diyos mismo makiksunan. Nakiksulti ka na ito, nakita kinahanglan, ano na yung pagpaabot. Usahay ang tao, madali man. Kita gwapa, pamayaban na yan. Kaya mo lagi, nagdali-dali ang mata, samtang ang wala mapreparado ang kasing-kasing. Mo bitaw na kumagisgot ta og desisyon, kinahanglan gyud nga ang Dios mao'y mangitag pamaagi. Or siya mo'y atong tugutan nga mao'y muhimo sa insaktong pamaagi. Now, kung mag-isgot ka og mga pamaagi sa Dios, usahay dili mo masabtan. Usahay imong subakon tungod kay di ka makauyon sa mga pamaagi sa Dios. Kay gusto nimo ang imong pamaagi mao'y matuman. Mao na nga kung imong kaugalingon mao'y matuman, mo nang muend siya sa usahay, stress, failure ka. Mo na nga ingon ang Biblia nga dunay dalan sa usa ka tawo nga para niya insakto pero sa katapusan niya na mao ang karaglagan. Ato ta sa Book of Proverbs. Nga usahay itugod sa Ginoo nga mapakyas ta. Or kanabang dili mo gusto ang Ginoo nga mapakyas ka kun dili hatagan ta freedom sa Ginoo nga mo na atong buhaton kita kontrola sa Ginoo. Galing lang dunay mga pamaagi nga mualaw ang Dios nga manukapat aron makahinumdum ka ba nga nagkinahanglan dinita niya. Muna'y nakanindot sa Ginoo makaigsunan tungod kay dili siya diha dayon masuko, dili siya diha dayon nga mo badlong.
hinumduman una taniya. Proverbs chapter 16 verse number 25. Ingon diri, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Sumo ni ang giingon magigsunan nga usahay nagtuo ta nga ang mga pamaagi nato insakto. Okay? Pero sa unahan ni ay sayop. So, sama sa mga katawan sa Israel magigsunan sa book of Exodus chapter 14. Samtang gikuha sila ni Moses, kasi si Moses gisugo na sa Diyos. Exodus chapter 14, verse number 1. Ito na nininaya na pagpasa. O nagsulti ang Ginoo ka Moses nga nag-ingon, sultihan mo ang mga anak sa Israel. Nga managbalik sila o ipahimutang nila ang ilang kampo. Sa dili pa moabot sa Pihahirot, sa taliwala sa Migdol o sa dagat dapit sa Baal Sipon. Sa tubangan niini ipahimutang ninyo ang kampo sa doon sa dagat. Kung si Faraon nagaingon mahitungod sa mga anak sa Israel, nalitag sila sa yuta. Ang kamingawan naglukob kanila o pagapagahion ko ang kasing-kasing ni Faraon ug iyang apason sila o pagahimayaon ako ni Faraon sa tanan niya nga kasundaluhan o mahibalo ang mga Ehiptohanon nga ako mao ang Ginoo ug sila nagbuhat sa ingon o gipahibalo ang hari sa Ehipto nga ang katawan mikalagi ug ang kasing-kasing ni Faraon ug ang iyang mga lagad mibalik batok sa katawan. Now, nining sitwasyon na magigsunan, ang katawan sa Israel gikuha na sa Egypt. Tuwa na sila sa kamingawan, disyerto. Kanya niining panahon na daghan ang mga pagpabulbol ang mga katawan sa Israel. Tanawa verse number 6, verse chapter 14. O giandam niya ang mga iyang karo, o gidala niya uban kaniya ang iyang tawhan, o gidala niya ang unong kagatos ka karo nga pinili ug ang tanan nga mga karo sa Ehipto ug ang mga pangulo sa ibabaw nilang tanan o gipagayod sa Ginoo kasing-kasing ni Faraon nga hari sa Ehipto o giapas niya ang mga anak sa Israel kay mga anak sa Israel nanggikan nga adunay kamot nga gamhanan o giapas sila sa mga Ehiptohanon uban ang tanan nga mga kabayo ug mga karo ni Faraon ug ang iyang katawhan nga nagakabayo ug ang iyang kasundaluhan ug sila abutan nila nga nagpahimutang sa kampo nga dool sa dagat sa luyo sa Pihahirot sa wala pa moabot sa Baal Sipon. So giapas ni Faraon uban sa iyang magisakupan ang katawhan sa Israel. Ug niining panahon na sa dihang nagkaduol si Faraon magigsunan sa verse number 10 ug sa paghiduol ni Faraon ang mga anak sa Israel na nagyahat sa ilang mga mata ug aniya karon ang mga Ehiptohano na nagsunod kanila ug nangahadlok sila pag-ayo ug nagtuaw ang mga anak sa Israel sa Ginoo. Sa dihang naglakaw sila ang tibuok katawan sa Israel. Bunto dire kaya dito sluyo ang katawan sa Ehipto. Tungod sa kadaghan sa Ehiptohanon nga saba kayo ang ligid sa karo ug ang tingog sa kabayo magigsunan tulba ka daw ilang kontra nimo nagsunod. Kadaon na gyud nagkaduol na gyud sila nagkaduol na. Porteng hadlo kanina. Unya verse 11 og niingon sila ka Moses tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto gikuha mo kami aron nga mga matay kami sa kamingawan. Ngano ba nga nagbuhat ka sa ingon niini kanamo? Nga gikuha mo kami sa Ehipto. Ang katawan sa Israel magigsunan, nalimot sila kung kinsa ang Dios nga ilang gialagan. Kinsa ang Dios nga nagsugo ni Moses. 12. Dili ba kini mao ang ginasulti namo kanimo sa Ehipto nga nag-ingon, pasagdi lamang kami
nga mag-aalagad sa mga ituhanon kay labing maayo paganamo nga ang pag-alagad sa mga ituhanon kaysa mga matay kami sa kamigawan. Grabe bagulbo nila. Nakamino sila sa gahom sa Dios. Nalimot sila nga ang Dios adunay daghang mga pamaagi. Diba usahay nga nata kanang pitko na bitaw sa kalisod, pitko na ta sa mga nagkakaironon, doon na pa'y mga palitonon, unya, basta daghan na kaayo, baga nang, uwat na kay malingian pa. Mura kag lisod sa gamay nga kahon ka, maglisod kag ipigog. Mo ni ang usahay, may tabo sa Kristohanon. Nga maglisod na sa paghangad sa Ginoo, maglisod na sa pagsangpit sa Ginoo, o kumusangpit man, aduna na'y pagduha-duha o alagani na mga tigsunan. Verse 13, si Moises maingon sa katawan, ayaw kahadlok, dili ka mo maglihok, ug tanawan ninyo ang kalawasan sa Ginoo nga iyang pagabuhaton karon kaninyo. Kay ang mga ituhanon nga inyong higitan karon dili na ninyo higitan sa hangtod sa kahangtunan. Pag-abot sa verse number 14, tanawa, gusto ko mabasa sa King James Version ng igsunan. Pagkanindutan, usan siya sa paborito nga bersikulo sa Old Testament. Ingon dire, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Pagkanindutan sa mga verse mga igsunan. The Lord shall fight for you and for me. Ang Diyos makig-away alang kanimo nato pagdili. Dili kita mo'y makigubat kung dili. Ang Diyos mao'y makigubat sa atong mga problema. Muna nga usahay makigsunan, malikusan ta sa hilabihang kamalaka, malikusan ta sa hilabihang kahadlok, tungod kay kita-kita na lang ang nakig-away. Wala ilabot ang Diyos. Wala na nato siya sa ligid. So, sa may angay buhaton, hinumduman na ito ang Diyos mo'y mangitang kamahal. Number 1, wait. Wait on the Lord. Paabutan ba ang Diyos mo'y mulihok sa iyong kinabuhi? Diba? Ayaw pagdalit-dalit. Sa dihang ang Diyos mo'y nilihok sa katawan sa Israel makigsunan. Diba? Makita niyo mo, way kadaganan, ito na ito, way kadaganan ang katawan sa Israel. Na-corner sila. Nagsunod pa yun ang katawan sa Egypto. Sa tubangan, dagat, magigsunan, nakikita sila, wala yun, wala na tayo pag-asa ni mga matay na tangtanan ani, may pag dito ta sa Egypto kay bisag nahimutan sulugoon dito, nahimutan ulipon, pero buhay naman. So sa ito pa mas nagtanaw sila sa pisikal mga kaigsunan. Muna usahay po mga kaigsunan nga makalimutan nga ang Diyos kaya niyang pikason ang dagat para kita makalabang nga ito sa promised land. Ibigay sa Diyos ang dagat. Labang sila, hangtod trailing niya ba? Muna ka naman taga sa liga na trailing kayo. Hapit na gid sila masakit. Ibalik ko na sa Ginoo ang dagat. Nangamatay sila ang tanan. Kadito sa tanan siguro, at nabirin, pero majority nangamatay ko sa mga Egyptian. Ingana ang Diyos mga kaigsunan. Murag para na ito ba? Inong dami kung yun sa pagpikas ang dagat sa Diyos. Pagpikas sa dagat, hindi mo ito inanay. Instant to, pagpikas, agi dito katawan sa Israel. Ang mga isda magigsunan, lukso-lukso, kalit ko kay pagkahubas sa estumat. Ayun na din yung pumita, diretso na. Mga parilis, nato kayo mga isda. Diretso sila, labang. Di ba usahay kung maminaw ta sa pulos Ginoo, kung mag-isod ang pagpikas dagat murag, para na to, murag simple ra kay gabuhat sa Dios. Murag simple ra kayo ang gihimo sa Ginoo. Pero kay imo pamalandungan magigsunan gumadto kag dagat, mag-atubang ka ng bohol. Yung usa ka pagpikas sa Ginoo. Nga bisan ang tao magigsunan,
mga tao kinsa may usa sa pinaganindot nga mga mohimo og mga construction building o mga example ng mga bridges usa sa mga in Japan di makahimo ana himo kasada ng dagat di gyud mahimo nila bridge siguro pero dili gyud perfect mo na bagigsundan usahay dili mapakita sa Dios ang iyang mga pamaagi tungod kay wala nato gisalid kaniya ang mga butang nga diin atong gipangandoy. Mo bito na ingon siya sa 1 Corinthians chapter 10. Chapter 10 verse 13. Kaninyo walay nakaabot kay bisan unsa nga pagsulay nga dili maantos sa tao. Ang Dios kasaligan ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon ug labaw pa sa inyong maarangan. Apan uban sa pagpanulay siya nagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos dinhi. So God will make a way. Mangita siya lutsanan tamang jiri ba. Nga hapit na yun maapti si jiri ni tao. Napagid bangag ang magian ni tao. Diba? Kung imo nang ako, tanaw mo pa na, malingaw ko pa na, tanas todo, ako analyze ba nga, kana si Tam, mo na yawa, niya si Jerry, mo ay Kristohanong ginagukod pirmi sa yawa, pero marunong si Jerry, lusot yan. So, mo na ang Kristohanon, nga ginagukod to sa mga problema, mga pagsulay, sa pagkinabuhi, ang nakanindot pagigsunan kay siya nagatagana usab og lutsanan sa paglusot o paglikay. Diba? Hapit ka mabangga og series. May gani nakalihay ka, dili to inuhang kawalingon nga paglikay. Nagka-testing ako ana ka. Gamay na gyud igulat. Pero tingala ko ganong kalit kay ko naka-wave gamay ba? Dili kay kung daway ba motor, dili ang Ginoo may nag-wave ano. Diba? Kung saan maging ka, ganit na nakapantay din ko na. Dili eh. Sahay, dili nato ma-acknowledge ang Diyos diha na nakita. Dili nato siya mapasalamatan. Pero pamaagi din na sila sa Diyos. Okay? So, sahay, di ta makapaabot sa mga butang. Kaya atong ipangandoy, sahay, kita-kita. Muna na dili mapakita sa Diyos ang iyang mga pamaagi. Muna na itugot sa Ginoo nga kana bitaw wala na yuka, wala na kay makita, aron siya na lang ang imong makita. O siya na lang ang imong duulon. Diba? Testing mo na. Kanang nakay-gisaligan mo sa katawan imong giduon, wala. Kini siya wala. Puro wala, pero naa di ay. Pero ang Diyos magigsunan. Hindi siya mayroon na wala. Saad niya. Ang saad niya, tama na sa saad niya sa 2 Corinthians, puro na. So, ikalawa, una, wait in the Lord, and number 2, be of good courage. Ayaw pagluya-luya. Isgot na kaluyaw ang pag-isla, maluya, ay sabi din maluya. Maluya kita, pero dili na ito tugutan nga mo na mag-control ka na ito. Okay? Dili na ito tugutan nga kining maoy mo dominate na ito ba? Dili na ito tugutan nga mo'y magpatigpapaw. Kung dili, kumubati ang tagahadlok kaluyahon, ato gyapon ipatigbabaw ang atong pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios. Isaias, Book of Isaiah, chapter 40, verse number 29 to 31. 28 na mag-start. Isaiah 40:28. Siya, wala ba ikaw makaila?
wala ba ikaw makadungo? Ang Dios kung walay katapusan, ang Ginoo ang magbubuhat sa kinatumian sa yuta. Dili maluya, ni kapuyan, walay makasusi sa iyang salabutan. Siya nagahatag og gahom ni atong maluya. Okay? Duha ang point ani sa Ginoo mga igsoon. Una, siya nagahatag og gahom ni atong maluya. Muhatag siya kusog ni atong na maluya sa pagpangalagan, wa na makapangalagan. Siya mo'y makapahinumdum. Dayon og kaniya nga walay kabaskog physical health. Una, spiritual health ang isutan. Ikaduha, physical health, magadugang siya og kusog. 30. Bisan pa ang mga batanon, mga luya o makapuyan o ang mga batanon, mga pukan sa laberte yun, apan kadtong magabulat sa Ginoo, magabag-o sa iyang kusog. Sa ito pa, importante kayo ang pagpaabot nato sa Ginoo, sa iyang mga pamaagi, unya, ato gihapon paisugon ang atong kasing-kasing diha sa pulong sa Ginoo. Katong gibasa nato gina sa atong text sa Psalms 27:14, magbulat ka sa Ginoo, magmalikot ka, ug paisugon mo ang imong kasing-kasing. Walay makapaisog sa atong kasing-kasing diha sa pagpangalagan sa Ginoo, kundi kini yung pulong sa Ginoo magigsunan. Wala. Basaha ang tanang libro ng mga popular books diri sa kalibutan. Or ma-encourage din ang imong spiritual life din. Wala yun. Siguro ma-enlighten ka sa mga books na katong mga tao na din successful kaya kinabuhi, i-share nila ang ilang mga knowledge. Siguro mahayagan ka bang buta sila paano? Kung lahi ng pulong sa Ginoo, paisugon nyo ka. Nga panahon sa problema, panahon sa mga kabalaga, panahon sa tanan nga mga pagbati, kadiin, stress, depress, unsa pa ng mga butanga, anxiety, kaligud-gud, kasuko, iyahang i-comfort ang imong kasing-kasing. Paligunon o paisugon. So, kinira yun mga pinsunan, ang Biblia mo yung makapahimo niya. So, kung gusto ka na ang Diyos mangitag pamaagi, ang Diyos mupakita sa iyang mga pamaagi, number 1, paabot. Paabotan na ang Diyos mimuliko. Ikaduha, ayaw pagduya-duya. Paisugan kasi diya sa pulong niya. Okay? So, dahil pa ng Diyos sa mga pulong niya na yan i-share, nga unta, di na ito makalimtan, mag-aksyon na ito. Isugo na ito. Kaya pamayo ka ingod na ito. Ingod ba ang salmo na akong paisugon. Kaya panahon sa kahadlok, mura magpapalaban ka sa pulong niya. Di ba? Para na bata bang, sumbog sa kong papa, sumbog sa kong mama. Mo sa tayo gusto sa Ginoo. Nga magpalaban ka siya ang mga pulong. Magpalaban ka. God bless natong tanan magigsunan. Ginong Diyos, galabigdamanan. Salamat o Diyos sa imong mga pulong nga imong gitudlo di mo kanamo karon. Gawon ta, dili kini mo labing kawang kung dili mutuhod sa tagsa-tagsa namo ka magkasing-kasing o Diyos. Itugot o Diyos nga kami mapahinumduman kanong ni nga panahon na sa kalisdanan, ikaw magatabon, magatago ka naman. Dili Kristo Jesus kita na namugit pasalamatan. Amen. Okay, mayong hapon sa tanan, ato ta pagkuha sa atong mga prayer.